Alright, magandang araw, magandang umaga sa ating lahat, mga followers, viewers. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel o sa iyong pag-support, no? So, tuloy lang tayo, no? So, mga kababayan, may hingiin ko sa inyong bawat isa na masaya na ako bilang isang content creator dito sa ating channel, na maliit lang na bagay, mga kababayan. Paki-share, paki-follow itong i-upload natin na video, na para sa ganon na updated tayo araw-araw. So, lalo na kay algorithm, masaya na tayo na makatanggap ng notification, no? So, para sa'yo ay tuloy-tuloy tayong lahat, no? So, itong mga update natin sa bawat isang Pilipino ay isang magandang pamahinhiin o magandang sa araw na ito. Mga kababayan, papayag ba kayo nga ang ating bansa mahulog sa alanganin o maging makomunista ang ating bansa? Papayag ba kayo? So, mga kababayan, opinion ko, hindi ako papayag. Bakit? Mismo sarili natin, mga kababayan, ay diktahan na tayo, no? Mismo tayo nga, kahit anong mali nila, hindi na tayo makapagsalita. Bakit kaya? Ang ginagawa ni Marcos ngayon, yun na yun. Yan ang mga komunista. Gigipitin nila, ipapakulong nila, kasuhan nila, kasi para tuloy-tuloy ang mga plano nila, no? Siyempre, komunista yan eh. Walang makaharang sa kanila kapag sila ang maging solid komunista. Pero sa ngayon, hindi pa sila solid. Bakit? Wala pa sila sa kalahati. Nga ang komunista sa ating bansa dito, nga nandyan sa gobyerno, ay hindi natin papayagan nga manatili sila dyan sa posisyon nila nga pang nakaw ng pera, pakunwari lang, nagpakatotoo lang sa mamayang Pilipino nga sila ay tama. Lagi silang sinasabi nga nakikibaka sila. Mali sila. Anumang sasabihin nilang nakikibaka, mali. Sila mismong mali. Bakit? Ang gobyerno, kinukontra nila, mga kababayan. May panunuhol, may pang-aapi, may hindi sumusunod, kasuhan. Kapag kaya, sa kulungan ka, pulutin. So tayo, itong sinasabi ko, mga kababayan, mga kadidiis, mga didiis o hindi, ako didiis ako. Ayaw kong mangyayari nga ang ating bansa agawin ng komunista. Kahit pa man sila nandyan ngayon, mga ilang buwan, ilang araw, tayo ay magdesisyon na alisin. Wala na sila sa ating posisyon, hindi na pwede sila dyan kasi marumi ang mga gawain nila,
nilapastangan nila ang bansa natin, nilapastangan ang ating batas, no? So, sabi pa man ni Panilo, gahaman sa mga kakulangan, sakim sa kapangyarihan, kaya gagawin nila ang lahat para mawala o mabura ang mga Duterte sa bansa. So mga kababayan, ako ang magsabi sa inyo, papayag ba kayo? Ako mga kababayan, hindi ako papayag. Bakit? Yung sinasabi ni Panilo, tama yan. Hindi naman sa ganun nga sila ay nag-uudyok sa atin kung hindi tama ang ginagawa. Pero ang hindi tama dito sa ating pamalakad sa ating gobyerno o ginagamit nila ang ating balaod ay hindi makatarunganon mga kababayan. Isang pang-aapi sa mamayang Pilipino, ginagamit ang Pilipino o di nilang kinikilala ang ating jurisdiction, ang hindi nila pagkilala sa ating soberanya. Kung tutusin mga kababayan, ang ating soberanya ay gumagana kasi may tayo, institusyon. So, ang ating soberanya gumagana. Ang masakit lang dito sa ating mga kababayan, sila ay nandyan sa posisyon, sinamantala nila ang paggamit sa isang balaod o ginagamit nila ang institusyon, pero hindi sila totoong tunay pagkakilanlan, kasi sila ay isang labag sa gobyerno o isang komunista, kasi sila ay mata sa mga kasama nila doon sa bundok. Kung magipit ang ilang mga tao doon sa bundok, mga kasama nilang mga komunista, ay kasuhan ang ating mga kasundaluhan. Tama ba? So, mga kababayan, itong tinatalakay natin ngayong araw ay isa itong wala tayong pagtiwala sa itong gobyerno, kasi alam naman natin ang sinasandalan nila ang ICC. Kasi ang ICC, hindi nila kinikilala ang ating soberanya. Lalo na itong nakaupo dito sa gobyerno natin nga sinamantala nila sa ngayon, ay hindi nila kinikilala ang ating soberanya. Kaya madali lang nila sasabihin may supina si Marcos, may supina si Bongbong, may supina si Cayetano, sino pa dyan, galing sa ICC. Bakit? Anong tingin nila sa atin dito nga bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, wala ba tayo'y tinatawag ng batas? Mayroon tayong tinatawag nga batas. Kaya nga hindi pwede abusuhin ang mamayang Pilipino, hindi pwede nandyan sa gobyernong kasuhan mo nga galing sa Netherlands, kung hindi kung kasuhan ninyo dito sa ating bansa ay gumagana man ang ating soberanya, gumagana ang ating institusyon, gumagana ang ating batas, may ihinsang batas tayo dito nga pinagkatiwala.
hindi pwede nga ang tawag nito ang ICC nga ditsuhin lang nila pag huli ang tao nga wala namang kasalanan sa kanilang lugar. So hindi ibig sabihin nga hulihin nila agad, doon nila litisin. Kung may kasalanan ang tao dito na litisin, kasi ang ginagawa nila ni Duterte ay isang pagkidnap o hindi kinikilala ang ating soberanya. So, ganun sila mga kababayan, ang mga tawag nitong mga komunista na nandyan sa gobyerno. Si Claire Castro, si Niwi, may si itong taga pagsalita din sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, sila yan ang mga natitirang mga solid komunista. Kasi si Maria Sison ay wala naman, di ba? Sila ang naiwanan. Saan ba si Maria Sison nga nakatira noon? Di ba nandoon sa Netherlands, doon nagtatago. Doon sila nagatago. Ang sandalan nila ang ICC. Dito, yan sila nakaupo sa ngayon. Sa sunod, wala na yan. Di natin payagan mga kababayan nga sila manatili dyan. Kasi sa katunayan, hindi nila kinikilala ang ating soberanya. Hindi nila kinikilala ang ating batas. Nilipastangan nila ang ating batas. Nilipastangan ang ating presidenteng si Duterte. I-kidnap nila nga walang abiso. Dinala nila sa Netherlands, sinurinder ang ating Pilipino nga wala naman siyang kasalanan doon. Bakit kung may kasalanan, dito naman sana, dito litisin kasi gumagana ang ating batas. Ang ihinsa nating batas, gumagana. So mga kababayan, isang kamalian ito ni Marcos na ano siya sa komunista, nahaling siya o nasulsulan. So hindi tayo papayag mga kababayan nga gano'n naman ang mangyayari, nga madali lang hulihin, no? So may target naman nila, may target sila ngayon. Ito si Bongo ang kasunod na hulihin nila. Huwag kayong papayag nga ganyan ang mangyari sa kanila nga ditso-ditso lang hulihin, no? So isang mga abuso sa ating bansa. Sa katunayan, talaga naman mupatayan sila pag talagang ikaw ay manglalaban. Mupatay na sila, talagang wala kang freedom para sa kanila. Pero sa batas natin dito, makapagsalita ka, may freedom of expression, may freedom of speech. Gusto ka makapagsalita kung ano nasa imong sarili, mga kababayan. So doon sa batas nila ni yang mga komunista na yan, wala ka chance, diretso ka. So ulitin ko mga kababayan, hindi tayo man papayag o hindi natin manatili dito sila sa ating bansa kasi sila ang isang komunista. Di nila kinikilala ang ating jurisdiction, di nila kinikilala ang ating batas. Yan ang madalit sabi.
Naintindihan ninyo yan. So, ngayon, ay magmasid na tayo, no? Kasi may kasunod pa man, mga hulihin si Bungo. So, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo mga kababayan. Wala naman itong bayad. Comment kayo, pinutin nilang bell button. Masaya na kaming mga content creator kagaya sa akin. Always kayo dito. Huwag kayong bibitiw, huwag kayong lilipat sa ating channel, YouTube channel Daniel Liba PH. Ang ating pinaka-founder is Iminay. Is Iminay tayo, doon tayo sa kanila, no? So, maraming salamat mga kababayan. Huwag niyong di na tayo payagan yan. So, hanggang dito lang tayo. Magandang umaga. Maraming salamat. Bye-bye.